What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Isang hapon, nagluluto ang isang ina ng tanghalian para sa kanyang 6 na taong gulang na anak na babae habang naglalaro ito sa likuran ng bahay. Mukhang normal ang lahat hanggang sa lumiyo ng ina sa lababo at makita niyang ito ay maitim at parang natabunan ng abo. Parang kailaman ng lusyon ng lababong iyon. Tumagal siya ng higit sa 1 segundo upang maunamaan ang kanyang nakikita. Saka siya nagsimulang tumingin-tingin sa kusina. Sa labis niyang pagkagulat, ang buong lugar ay tila nasunog na parang bakas ng isang matinding sunog. Dahil sa kanyang instinct, agad siyang lumingon sa kanyang anak. Ngunit ang batang babae na naroon lamang 1 segundo ang nakalipas ay nawawala na. Nataranta ang ina at tumakbo papunta sa silid tulugan. Ngunit isa na namang sorpresa ang bumungad sa kanya. Ang kanyang 6 na taong gulang na anak ay bumalik sa nakaraan at naging 3 taong gulang muli, kasabay ng pagbabago ng silid na naging mas lumang anyuri nito. Napasigaw ang ina at tumakbo palabas ng bahay, kung saan nakita niya ang isang grupo ng mga taong nakatitig sa kanilang apartment building nang may pagkamangha. Tulad ng kusina, ang buong gusali ay tila nasunog din, ngunit walang apoy. Para bang ang buong bayan ay nag-teleport pabalik ng ilang taon dahil ang eksaktong parehong aksidente ng sunog ay nangyari na noon. Biglang kumislap ang gusali at napasinghap ang mga tao. Unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Pagkatapos noon, bumalik din ang batang babae sa pagiging 6 na taong gulang. Hindi nag-aksaya ng oras ang mga residente at agad tumawag ng pulis upang imbestigahan ang mga kakaibang pangyayari. Pagkatapos, ipinakilala sa atin ng isang FBI detective na si Olivia. Siya at ang kanyang kupunan ay nag-imbestiga sa lugar at napansin na may ilang bahagi ng bahay na maayos at walang anumang bakas ng pagkasunog, habang ang iba naman ay tulunyang nawasak ng apoy. Nang tiningnan nila ang mga talaan ng lugar, natuklasan din nilang nasunog ang gusali 3 taon na ang nakalipas at eksaktong ganito rin ang itsura nito noon. Para bang may ilang bahagi nito ang nag-teleport pabalik sa nakaraan. Pinatunayan nito ng ina kanina na nagsabing 3 taong gulang ang kanyang anak noong huling sunog at siya rin ay tila naglakbay sa oras kanina. Naintriga si Detective Olivia, ngunit hindi siya nagulat. Ito ay dahil nakasaksi na siya ng ganitong mga pangyayari ilang beses sa nakaraang linggo. Gumamit sila ng espesyal na neuro-radiation device sa paligid ng lugar. Kapag mataas ang level nito, ibig sabihin ay naglakbay o maglalakbay sa oras ang paligid. Kinagabihan, sa ibang bahagi ng lungsod, may isang grupo ng mga kabataan na nagmamaneho sa kagubatan papunta sa isang party. Karaniwang gabi lamang iyon hanggang sa biglang lumitaw na isang gumagalaw na tren sa harap ng kanilang sasakyan. Agad silang huminto at muntik nang mabangga ang tren. Paglabas nila ng sasakyan, nakita nilang kumikislap ang tren at saka tuluyang naglaho. Naiwang tuliro ang grupo at walang paraan upang mapatunayan ang kanilang nakita. Ngumit nagkasundo silang marahil dapat na silang tumigil sa paninigarilyo ng tsiba. Kinabukasan, narinig ng kasamahan ni Olivia na si Detective Peter ang balita tungkol sa paglitaw ng tren. Naghanda siyang lumabas ng istasyon at 1 segundo lamang ang nakalipas, bigla siyang napunta sa mismong lokasyon. May iba pang pulis sa lugar, ngunit hindi napansin ang kanyang biglaang paglabitaw. Litong-lito si Peter kung paano siya napunta roon, ngunit ipinagpatuloy niya ang imbestigasyon. Mukhang naglakbay siya sa oras tulad ng bahay kanina. Naroon din si Olivia at kinakausap ang lalaking nakita sa tren. Iginiit nito na hindi siya high at nakita niya ang isang parang bula na globo sa paligid ng tren habang dumaraan. Mas lalong kakaiba ito dahil sarado na ang reles 3 taon na ang nakalipas at wala ng tren ang dumaan mula noon. Sinuri ni Peter ang paligid gamit ang neuro-radiation testing device at nakita niyang nagbago ang harapang bahagi ng sasakyan ng mga kabataan dahil nadikit ito sa bula sa paligid ng tren kagabi. Napakanipis ng bumper kaya nang hinamok niya ito, nadurog ang 1 piraso sa kanyang kamay. Lumingon si Peter para sabihan ng kanyang mga kasamahan tungkol sa sasakyan nang bigla siyang napunta sa loob ng kotse, nagmamaneho sa lokasyon ng reles kasama sila. Naunawaan niyang naglakbay siya sa hinaharap nang lumabas siya ng istasyon kanina at ngayon ay bumalik siya sa orihinal na oras. Kakaiba ang pangyayaring ito at wala siyang idea kung bakit ito nangyayari sa kanya, ngunit pinili niyang huwag humingi ng tulong kay Olivia. Nang napansin ng kanyang mga kasamahan ang pagbabago sa kanyang asal, tinanong nila kung ano ang problema. Nakabawi si Peter na sinabing mataas ang level ng neuro-radiation sa kanilang sasakyan. Lubhang hindi ito normal na nangangahulugan na ang mga pangyayaring ito sa oras ay dulot ng isang uri ng teknolohiya gawa ng manuhan. Halos hindi makapaniwala si Olivia kay Peter, ngunit wala siyang ibang mapanghahawakan na yon. Lumipat ang eksena sa isang bahay. Si Professor Kate ay masisigag na gumagawa ng equation tulad ng araw-araw niyang ginagawa. Tunay na nerd.
Sa nakalipas na dekada, nagsusumikap siyang bumuo ng isang device na makakalakbay sa oras at nitong mga nakaraang taon, malapit na siyang makabuo ng prinsipyong formula dito. Mahal ni Raymond ang kanyang asawa at sinusuportahan siya sa lahat ng kanyang desisyon, ngunit ayaw niyang pinapabayaan nito ang sarili dahil sa sobrang trabaho. Lumapit siya kay Kate, tiningnan ng oras sa kanyang relo. Kakaiba man, yinakap niya ito ng may mahal at nagpaalam. Wala pang isang segundo, naglaho si Kate sa kanyang mga bisiks at nawala din ang kanyang sulatin sa pared. Kalmado lamang na naglakbay si Raymond papunta sa sala na tila inaasahan niya na ito. Nakapagtaka nga, naroon si Kate sa sopa, nakatitig sa pared. Nang subukan niyang pakainin ng kanyang asawa, umiwas siya at tinanong kung sino ito. Dito ibinungad na may Alzheimer si Kate at ang kausap ni Raymond kanina ay ang versyon niya na mula sa nakaraan. Nang siya'y magsimulang mawalan ng memorya, malapit na siyang makagawa ng time machine. Ngulit nabigo siya dahil nanaigang sakit. Lubhang nadurog si Raymond nang hindi na siya makilala ng kanyang asawa at nais niyang ibalik ito sa dati. Isang araw, nakuha niya ang pananaliksik nito at nakaanap ng paraan upang ibalik ang oras. Isang taon siyang nagtrabahong mabuti at napatunayang tama ang pag-aaral ni Kate. Kaya niya nang ibalik sa nakaraan ng kanilang bahay, ngunit hanggang 47 minutos lamang. Ngayon, 2021 na. Ngunit ang bahay na tinitirhan ni Kate at Raymond ay karamihan nasa 2017 pa rin, noong malusog pa si Kate. Ang dahilan kung bakit may mga kakaibang pangyayaring may kinalaman sa oras sa buong lungsod ay dahil din dito. Noong unang balugturin ni Raymond ang oras, nag-iwan ito ng enormal no dami ng neural radiation sa iba't ibang bahagi ng lungsod, kaya nagbabalik-balik sa oras ang mga lugar nitong nakaraang buwan. Sa ibang lugar, sinusubukan ni Peter, Olivia at ang kanilang mga kasamahan na matagpuan ang koneksyon ng mga lokasyon ng time shifts na nangyari na. Pagkatapos magmasda ng mapa ng ilang oras, napagtanto nilang sumusunod ang mga pangyayari sa Fibonacci's Golden Spiral. Ibig sabihin, nerds din sila. Ibig sabihin din ito na dapat nilang suriin ang mga lugar sa loob ng 3 square miles sa gitna upang mahanap ang pinagmula ng mga abnormalidad. Sa bahay naman, inaalagaan ni Raymond ang kanyang asawa na magulong nagsasalita tungkol sa paglabas para mamili sa Pasko. Hindi na nakakaya ng Raymond ang kalagayan ng kanyang asawa na tila wala sa realidad, kaya nagpasya siyang balugturin muli ang oras. Naglakbay siya papunta sa basement na ginawa niyang laboratory. Naglalaman ito ng ilang nabigong mga device at proyekto, patunay kung gaano siya nagsumikap sa nakalipas na mga taon. Lumapit siya sa makinang talagang gumagana at pinindot kang ilang mga button. Pinagana nito ang makina at itinakda ang timer. Sa susunod na 47 minuto, babalik ang kanilang buong bahay sa taong 2017. Umakyat muli si Raymond at nakita ang kanyang asawa na muling nagtatrabaho sa kanyang pananaliksik. Ngayong pagkakataon, ngumiti ito sa kanya at sinabihang inumin ang kanyang mga gamot. Ilang beses na niyang nilapitan ang kanyang asawa habang ginagawa nito ang parehong bagay, ngunit kumakabog pa rin ng kanyang puso sa tuwing naririnig niya itong nagsasalita ng normal. Nagbibiruan sila na parang isang karaniwang mag-asawa. Samantala, sinimulan ni Peter at Olivia ang paghahanap sa gitna ng spiral. Natuntun nila ang ilang bahay at tinanong ang mga residente kung may napansin ba silang kakaiba sa lugar. Karamihan ay nagsabing nakaranas sila ng déjà vu, ngulit wala namang mahalagang natuklasan. Makalipas ang ilang minuto ng paghahanap, napalapit ang kaibigan ni Peter sa tirahan ni Raymond at Kate. Pag-apak niya sa damuan, bigla siyang naging abo at naglaho. Ito ay dahil ang anumang biglaang paglitaw sa time field ay sumisira sa katawan at dinudurog ito. Nakita ni Olivia ang pagkawala ng kanyang kaibigan at agad niyang kinontak ang iba pang kasama. Ilang minuto lang ang lumipas, isang buong grupo ng mga ahente ang dumating sa harap ng bahay, naghahanap ng paraan upang makapasok. Napansin ni Raymond ang mga paparating na sasakyan mula sa bintana at nagsimulang mataranta. Gusto niyang patayin ang makina, ngunit kung gagawin ito ng pabigla-bigla, maaari nitong sirain ang mismong tela ng espasyo at oras. Bukod dito, kapag napagana na ang makina, wala siyang formula upang ito'y patayin dahil hinahayaan niya lamang itong matapos sa takdang oras hanggang ngayon. Ang tanging paraan upang hindi mahuli ay gawing permanente ang time shift at para doon, kailangan niya ang tulong ng kanyang asawa. Hinila niya ang litong si Kate papunta sa basement at mabilis na ipinakita ang lahat. Wala itong maalala tungkol sa hinaharap kaya nalito siya sa lugar at sa walang tigil na paliwanag ng kanyang asawa. Sa wakas, sinabi ni Raymond na 3 taon niyang pinagtrabahuhan ang proyekto nito at nakagawa siya ng time machine. Tinawag niya itong henyo at nakiusap na tulungan siyang gawing permanente ito upang magkasama silang mabuhay magpakailanman.
Ngulit si Kate na litong-lito pa rin ay sinabing ang kanyang proyekto ay dapat manatiling teorya lamang dahil hindi niya kailanman nais labagin ang mga batas ng kalikasan. Ipinagtanggol naman ni Raymond na napakarami ng nagawa ni Kate para sa kanya at ang tanging paraan para makabawi siya ay pamamagitan ng pagligtas sa kanya kahit mapahamak pa ang buong mundo. Napahinto si Kate sa mga sinabi at tinanong kung ano ang mangyayari sa kanya sa hinaharap. Nalaman niya tungkol sa sakit na Alzheimer's, ngunit gusto pa rin niyang itigil ni Raymond ang paglalakbay sa oras. Sa labas, lumapit si Olivia sa bahay at winiskisan ito ng kemikal. Sa tamang liwanag, makikita ang isang napakalaking time bubble na bumabalot sa buong ari-arian. Hindi nangahas si Olivia na pumasok matapos makita ang nangyari sa kanyang kasama kanina. Samantala, patuloy na pinag-aaralan ni Peter ang mga lugar sa paligid ng bahay upang hulaan kung saan susunod na magaganap ang time relapse. Sa kanyang pagkabigla, ang susunod na target ay isang lagusan sa ilalim ng lupa na wala pa 4 na taon nang nakalilipas. Kapag nangyari ang time relapse at naglaho ang lagusan, daan-daang taong nasa loob nito ang malulunod at mamamatay. Isa sa kanila ay agad na tumakbo upang ma-evacuate ang lugar. Ang iba naman ay patuloy na sumusubok na makapasok sa bahay upang patayin ng makina. Sa susunod na esena, gumawa ang kaibigang siyentista ni Peter ng isang magnetic vest na kayang i-reflect ang radiation kapag nasa loob ng time zone. Nagtalo sila ni Olivia dahil gusto nitong pumasok, ngunit si Peter na may background sa science ang inatasang gawin ito. Napahinto ang lahat sa paghinga nang gawin niya ang unang hakbang papasok sa bubble. Sa kabutihang palad, gumana ang vest at nakapasok sa bahay. Sana lang ay hindi naapektuhan ng kanyang kinabukasan. Agad niyang natunton ang basement, ngunit tinamaan siya sa ulo bago pa niya mapatay ang makina. Hindi sang-ayon si Kate sa ginagawa ng kanyang asawa, ngunit iginiit ni Raymond na ginagawa niya ng lahat ng ito para sa kanya. Sa kabilang dako naman, nagsimulang maglaho ang lagusan sa ilalim ng ilog. Namangha ang mga tao habang ang tubig ay nagsisimulang pumasok, tila linalabag ang lahat ng batas ng fisika. Sa bahay, nagkaroon ng pagtatalo ang mag-asawa dahil ayaw ni Kate na sayangin ni Raymond ang kanyang buhay sa pamumuhay ng nasa loob ng isang bubble kasama siya. Hindi nila napansin si Peter na nagising sa likuran at nagulat sila nang itinuto niya ang isang bat sa kanila. Sumubok siyang patayin ng makina, ngunit napigilan siya dahil ang biglaang pagpatay nito ay magdudulot ng pagkapunid sa tela ng espasyo at oras. Sinabi ni Peter sa mag-asawa tungkol sa lagusan at kung paanong daan-daang tao ang mamamatay kung magpapatuloy ang makina. Agad pumayag si Kate na patayin ito, ngunit sa kondisyong hindi uusigin ang kanyang asawa sa kanyang ginawa. Sa gitna ng emerhensya, inuna ni Peter ang buhay ng mga tao at pumayag na makipag-usap sa mga opisyal. Nang 1.5 minute na lamang ang natitira sa timer at malapit ng bahain ang lagusan, natapos ni Kate ang equation. Nawala ang time bubble sa paligid ng bahay, nailigtas ang lagusan at bumalik si Kate sa pagiging may sakit. Kinabukasan ay inayos ang bahay at ayon sa napag-usapan, pinalaya si Raymond upang ipagpatuloy ang kanyang kabaliwan sa ibang lugar. Pagkatapos ng lahat, bumalik siya sa aklat ni Kate, umaasang mabubuo muli ang formula. Ngunit nakita niyang pininturahan niya nito ang ibabaw ng formula upang hindi niya muling magawa ang parehong kamali. Sa huling esena, binasa ni Raymond ang mensaheng kung saan hinihiling ni Kate na suklian siya sa pamamagitan ng pagmamahal at pamumuhay ng buong buo. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat.